Very good day, very good vibes po. Reaction TVPS nagbabalik po. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon, mga ka-reaction. Ito po, no? Si Senator Chavit Singson. Senator, susuportahan natin si Chavit Singson. Siyempre naman, si Senator Chavit Singson yan eh. Di po ba? Nagsalita na po si Senator Chavit Singson, ha? Dito maririnig natin dito kung paano niya si Dan Fernandez tsaka si Abante. Sinagot po, ha? Sinagot po. Talagang good vibes na good vibes po itong si Senator Chavit Singson. Napakagaganda po ng mga pinagsasabi ni Senator Chavit Singson. At si Madam Inday Sara, baka siya po ang makakakuha ng rewards doon kay Mary Grace Piatos. Parang ilalabas na yata si Mary Grace Piatos at kukunin niya yung 1 million rewards. Magaling din tong yung mga quackcom. Napakagaling po nila sa publicity. Kaya lang kahit anong gawin nilang galing sa publicity, talagang nangangamoy na. Amoy na po ng taong bayan ng mga quack-quack-home. At meron po tayong bonus sa video na kung saan nagsalita na po ang kapatid ni Pangulong Duterte. Yung ate po ni Pangulong Duterte, siya daw po ang guardian angel niya. So bago po tayo tuluyang magsimula sa ating napakagagandang video na kung saan magre-react tayo, ay huwag nyo naman pong kalimutan ang ating napakagandang misyon. Ito po, Reaction TVPH. Thank you, President Mayor Duterte. Ayan po, nasa atin na po ang silver play button na ipinasulat po natin ang pangalan ng Pangulong Duterte dyan, no? Kaya naman yung hindi pa nakasubscribe na gustong mag-participate sa ating misyon na makuha po natin ang gold play button at ibibigay po natin ng personal sa ating Pangulong Duterte doon sa Davao at merong kalakip na isang kalderong mainit na balbakwa na buntot ng baka ay paborito po niyan. Dadalhan po natin ng ganyan bago po ang eleksyon sa Mayo. So meron pa po tayong ilang buwan para matupad ang ating minimiti na mapasakamay natin ang gold play button at ibibigay natin doon sa Davao, no? Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At kung nakasubscribe ka na, bawat video nating mapanood ninyo, huwag niyong kalimutang i-like. Importante po yan. At i-share ang ating mga video. Doon po sa lahat po ng gustong gumamit sa ating content na nag-i-email sa atin. Hindi po ako ganong nakakapagbasa ng email paminsan-minsan. So gamitin po ninyo ang ating mga content. I-upload ninyo, re-upload ninyo. Wala pong problema sa akin. Meron po kayong permiso. Ha? Kaya dito mga ka-reaction, so umpisa na natin dito kay Manong Chavit Singson. Ito po good vibes na good vibes po itong Manong na ito, no? Si Senator, Governor Chavit Singson, pasok! May nakita ko ng article, sir, na parang regarding sa ICC, nagkomento po kayo about doon. May? ICC. Yung International Criminal Court. ICC? Criminal Court. ICC? Hindi dapat yung ICC. Anong pakialam nila rito? Balo wala na mga justisya natin, balo wala na mga justices natin. Ano ba, gago ba mga justices natin na kailangan pa natin international court? Hindi dapat. Dapat sarili natin. May sarili tayong batas eh. Ibig sabihin, kung sasama tayo sa ICC, wala tayong tiwala sa sarili natin bayan. Dapat tanggalin yung ICC, hindi dapat yun. So narinig mo yun, Trililek? Daan-daan ka, Manong Chavit Singson, kasi si Remula para yatang may tinatawag siyang parallel investigation sa ICC. O paano yan? Si Trililing, si Abante, tsaka si Paduano. O si Congressman Ungol. Ano masasabi mo dyan? Kasi kailangan pag nagsalita ang isang Chavit Singson, nakikinig kayo mga quackcom, ha? Kasi baka, sa bagay itong si Trililing, wala naman talagang misyon niya na yung makasuwa ng Pangulong Duterte. Puro publicity lang yan. Ang nag-uutos daw sa kanya, nandoon sa loob ng Malacanang. Diba?
Ito namang Malacanang, nagpapa-good vibes pa, gagamitin pa si Trililing. Ito Malacanang, kung magpapa-good vibes ka rin man lang, wag mo nang gamitin si Trililing. Kasi si Trililing ay talagang pati po yung Dilawan, yung tinatawag nilang liberal o basta Dilawan, talagang pinagtabuyan na yan. Nantakin mo pati si Madam Leni Robredo, binabangga na niya. Wala na sa katinuan niya. Diba? Makinig kayo kay Manong Chavit Singson. Ito na po. Papakita na yata, ilalabas na ni Madam Inday Sara si Piatos. Malutong-lutong yan. Si Piatos, Madam Inday Sara, malutong-lutong yan. Ilabas mo na. Ito po ang ating lovely Vice President, Madam Inday Sara. Pasok! I've not seen the... There's a phone-in question from the OVP media in Manila. Reaction on the supposed 1 million bounty placed by the HR committee on the para po sa pagkakakita kay at sa alleged CIF signatory Mary Grace Piatos. I have no comment on that, no, because I've not seen the acknowledgement receipt na kanilang sinasabi, because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin, dumidiretso siya sa SDO and sinasubmit siya sa ICFAO, yung office ng COA na gumagawa ng audit ng confidential funds. So hindi ako makakomment, lalong-lalo na hindi namin alam kung paano pinroseso ang pagbigay ng copies ng ARs or ng submissions namin sa COA to the House of Representatives, and sino ang nag-handle noong mga documents. Isa pang follow-up. So basically po, yung ine-explain po dito ni BP Sara, yung tinatawag nilang piatos na yan, o piatas, o piati, Sabi po kasi ng COA, piati yan, hindi piatos. Piati. Kaya lang, itong si Akop, mahilig po sigurong kumain ng piatos. Kaya nag-a-hallucinate siya na piatos yun. So dito po siyempre si Madam Inday Sara, hahalugugin pa niya yan. Aalamin niya yan. Bakit ganyan? Bakit ganyan itong mga pirma na to? Bakit ganun? Bakit ganire? Kaya ka nga may lawyer, di ba? Kaya ako kumuha ng aking tinatawag na accountant. Kasi hindi ako magaling dyan. Ngayon, kahit anong gawin ng accountant, meron na akong I will hold my accountant accountable. Di ba? Pananagutin ko siya pag merong nangyari sa aking tinatawag na tax return or yung patungkol sa tax. Kaya nga hindi ko alam ipaliwanag kasi hindi ko alam. Ganyan din si Madam Inday Sara, kumuha siya ng mga lawyer. Bagamat lawyer siya, kumuha siya ng mga expert sa mga iba-ibang mga field. Di ba? So ngayon, kaya nga legal counsel mo yung mga yan. I-hire mo sila kasi hindi mo na sila i-hire kung alam mo na palang gagawin mo. So ganyan si Madam Inday Sara. Nag-hire siya katulad ni Lopez na palagay ko pagdating ng araw magiging senadora. Huhu! Diyan nagsisimula lahat yan. Senador Lopez. Di ba ganun yan? No? So dito, palagay ko talagang ayusin ni Madam Inday Sara yan. Patungkol dyan kay Piatos. Tuloy po natin. Deputy Speaker David Suarez claimed that OVP is hiding Ms. Gina Acosta in Caraga. That's why there's an ongoing event here in Butuan. Well, alam naman ng lahat na it's the 89th anniversary of the Office of the Vice President, and hindi lang Caraga ang merong activities in relation to the anniversary, no. In fact, sa susunod na araw nasa Bukidnon kami for Southern Mindanao, Central Mindanao, and then nasa Lanao del Sur kami for Western Mindanao, and then for BARM, and then nasa Isabela City kami for Western Mindanao, and then meron din kami sa Cebu, meron din kami sa Leyte, meron din kami sa Ifugao. All these were
planned and prepared last year when we proposed our budget in relation to our Thanksgiving activities, in relation to our anniversary. November 15 yung anniversary, pero before and after November 15, madaming activities ang Office of the Vice President. Next question, Sir Fred, please go na 25. Palagay ko, alam niyo po, kung maalala ninyo, sinabi po ni Madam Inday Sara. Ito po i-segue ko lang to. Kung maalala ninyo, sinabi niya dun sa kanyang sit down or dun sa isang expose niya na nung binigyan siya ng 15 billion, if I'm not mistaken nung binigyan siya ng 15 billion na budget ng, sa DepEd, may lumapit sa kanya na inihingi yata yung 5 billion. Naalala po ba ninyo yun? Palagay ko, doon pa lang, gusto nang i-set up itong si Madam Inday Sara. Kung binigay niya yung 5 billion, doon sa pumunta sa kanyang kongresista, na-set up na siya noon pa. Buti na lang, hindi niya binigay. At yun, nagpalabas uli ng sinasabing insertion, nag-insert sila panibagong pera na nagkakalaga ng 10 billion, pero doon sa in-insert daw nilang yun, wala na siyang power doon. Ang may power na si Tamba at saka yung si Po. So nagtagumpay naman sila dito sa tinatawag na confidential fund na parang mga engot itong mga tinatawag nating mga Quackcom. Kaya nga confidential, ngayon kinakalkal nila confidential, kailangan ipaliwanag mo. O pati yung mga mahilig sa bundok, si Brosas, si Castro, tsaka si Manuelita. Oo, yung mahilig mamundok ka, tatlong yan eh. Mantakin mo, sila na yung nagsasighting contempt na ngayon. Diba? O gusto niya na mapanood yung ate ni ni Pangulong Duterte, yung tinatawag niyang guardian angel, gusto niya na mapanood. O tapusin muna po natin itong si BP Sara, okay? Vice, Litis Romy po ng SW, nag-tie kayo ni Senador Tolpo at yung iba is huli lang talaga. May posibilidad ba na sa presidential election magtandim ang Senador Tolpo? Any reaction po dito? Sa pagkakaroon, sir, wala pa magugoy. Sa ngayon, hindi ko pa iniisip yung 2028 election dahil napakaraming nangyayari araw-araw. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas at hindi ko alam kung tatakbo ba ako sa 2028. Pero sa lahat ng mga nagtatanong simula noon hanggang ngayon, sinasabi ko sa kanila, I think for a presidential candidate, the perfect time to decide would be December of 2026, the year before filing ng candidacy. Assuming automated siya, filing of candidacy sa 2027, yun siguro yung perfect time para sa mga kandidato na mag-decide kung tatakbo sila. Next question, Sir Glenn. Majigatan. VP Inday, anong mangyayari sa 200 na mga personnel if ever matuloy na mawalan sila ng trabaho? Sabi ng Pangulong Duterte, BP Inday Sara, mag-business ka na lang. Pero sa palagay mo, magbi-business ka, papayagan namin yun. Siyempre, hindi Ikaw ang aming one and only president in 2028 and onwards. Pag upo mo ng 2028 president, hanggang tumanda ka na, dun ka na. Papalitan natin yung batas. O ngayon, ayaw nyo? O diba, bakit meron kayong tinatawag na PIPI? O ngayon ako, pag umupo si Madam Inday Sara, meron akong tinatawag na, ako yung magpapanukala nun. Hanggang uugo-ugo na yan, presidente pa yan. Diba? Yan ang kinagalit ni Tambaluslos tsaka ni Palaka. O nung sumuwag ang Pangulong Duterte doon sa tinatawag nilang PI. Yun ang usapan natin mga kareaksyon. Pag-upo niya sa 2028, for life na yan. Wala nang baklasan, babaguhin natin yung batas. Diba? Ganun niya, gusto nilang baguhin yung batas o pag-upo niya, baguhin natin yung batas. Lalagyan natin ng re-election yung presidente. Tingnan natin kung anong gagawin ng mga ano na yan, mga tinatawag nating mga crocs. Alright?
Actually, sir, estimate lang man to nako, no. Wala gyud ko kibalo exactly kung pila gyud ang mawalaan og trabaho. But definitely kung dunay budget cut and ma-appeal tong portion dito nga naka-charge ang mga sweldo sa mga tao, dunay mga mawalaan og trabaho. Ma'am, there's a follow-up from the OVP media. Comment reaction of the Philippine government's prison exchange agreement with Indonesia to secure the repatriation of Mary Jane Veloso. I cannot comment on that. I think the best person to comment on that would be the Department of Foreign Affairs. Likely sila yung gumawa nung negotiations and they know the details of the negotiations. I do not have personal knowledge of the details of the negotiation. Sir Lando, Radyo Servicio. Yes, BP, sayang kayo nasugdan sa imong papa nga si Tatay Digong. Katong project na to, Mindanao Railway, mo na to'y paglaom sa taga Mindanao nga muuswag kung gulambo ang Mindanao pero gipahunong karon sa kasamtangang administrasyon. Ano sa imong komento? Well, yes, sir, maupod na ang kuano. Yan din ang kinakasama ng loob ko dahil I ran on the platform of continuity and unity, particularly the Build program of the previous administration of President Duterte. And in fact, hindi lang yung Mindanao Railway ang unappropriated ang Philippine government part, no, na mga obligations. Meron pang mga ibang mga projects na ganun din hanggang ngayon. Kaya masakit sa loob ko dahil napakalaking tulong niyan, hindi lang sa Mindanao, lahat ng mga projects sa buong bansa. And we are still hopeful na matutuloy yung mga build big ticket projects. Alright, narinig po natin yun, O ready na po kayo dito sa guardian angel ni Pangulong Duterte, yung kanyang kapatid, yung ate niya. Ito, panoorin po natin. Gonna give us a glimpse of how the mayor was when he was younger. Ako po si Ina. Hello. How are you? We meet Eleanor, one of the women in the life of incoming President Rodrigo Duterte. To the mayor, she's Manang, his elder sister. He knows that I am his living guardian angel. He knows that. The 74-year-old lives in their ancestral home in Matina, Davao. It's almost like a family museum, showcasing photos like this one, with her parents, former Davao Governor Vicente Duterte, and their mother Soledad, with former President Ferdinand Marcos. Here's a family photo with all 5 siblings together. Of late, visitors have come over, not for these memorabilia, but to chat with Eleanor about her younger brother. She wasn't surprised that Rodrigo became president. Eleanor says a psychic told her late mother about it when she and Rodrigo were barely teenagers. She told my mother, one day one of your children will occupy a very high position. And my mother shrugged it like anybody else. Their mother died in February 2012, the last time Eleanor says she saw Rodrigo. But she doesn't mind. She says that's just how they are. Let's just say I can read his mind. He cannot read mine, but I can read his mind. Wala man akong kailangan sa kanya. They may not have any concerns to deal with nowadays, but it was the opposite when they were younger, when Rodrigo would often get into fistfights and give their mother a headache. Mag-uwi yan dito, minsan dugo-duguan. Anong nangyari sa'yo? Ako magpagtay niyan. Nag-rumble kami doon. And guess who comes to the rescue? It would appear Rodrigo got his toughness from his manang. Lika, turo mo sa akin. Sabi ko sa mga bata, bakit niyo pinagtulungan? Tapos yung pinakamatangka doon sa mga bata, halika rito. Tapos, umapit siya sa akin. Tinukhold kong ganon. Rodrigo may no longer need her protection, but Eleanor says she'll just be around. She admits, though, it's not her guidance that Rodrigo would like to get, but their mother's. That's why she understands why her brother broke down recently at their parents' tomb. I understood it because, like I said, the only authority my brother ever took into consideration was my mother. They may no longer talk as much, but Eleanor says they'll always have that connection. As she says, Rodrigo knows his living guardian angel is just around. Malupit po pala yung kapatid ni Pangulong Duterte, si Eleanor, di ba? Siya pala yung guardian angel ng ating Pangulong Duterte, Di ba? Sana all.
President Duterte, sana all, oh, di ba? Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, mga ka-reaction, mag-subscribe na po kayo para matupad na ang ating pangarap na tinatawag nating makadaupang palad ang ating Pangulong Duterte doon sa Davao at pagdadala natin siya ng isang mainit na isang kalderong puno ng balbakwa, yung buntot ng baka, no? Pero kailangan po makuha natin yung gold play button. Yung gold play button po ang target natin bago mag-eleksyon sa May para personal po natin iaabot sa kanya yan sa simpleng pasasalamat lamang sa lahat po ng ginawa niyang mabubuti at magaganda sa ating bayan. No? Kaya samahan po ninyo sa misyon na to. Wala po kayong ibang gagawin. Wala pong bayad dito. Mag-subscribe lang kayo at i-like, i-share po ang ating mga video. I-share ninyo para po makita, mapanood ng mga pinklawan-dilawan tsaka mga loyalista malay natin. Mapagbago natin ang pananaw nila sa gobyernong ito. No? Ayan po, President Mayor Duterte, maraming salamat sa iyo at kita-kits tayo bago mag-eleksyon, okay? God bless you all, syukran. Yan po, si Manong Chavit Singson, ha? Diretsa ang sinabi niya, walang karapatan yang ICC. Lagi po tayong good vibes, lagi po tayong lovely. Syukran sa inyong lahat.